So ano kaya mga puti-puti na yan mga pare ko pero sa tingin ko po ay ribaba at mga butil-butil ng bakal. So maganda po talaga na i-release natin to dahil posible po itong kumayod sa ating piston nitong ating brake caliper at doon na rin po sa ating brake master. So yun mas maganda talaga ay nakakapagpalit agad tayo ng ating brake fluid, diba? Ayan mga pare ko, SOP po natin na every 2 to 3 years ay nagpapalit po tayo ng brake fluid nitong ating motor, mapaunahan man o mapahulihan preno. Kasi ang purpose po nito ay para hindi po masira itong ating brake caliper at the same time ay itong ating brake master. Lahat po ng mga moving parts dito ay iniiwasan po natin masira. Kasi nangyari po kasi katagalan po, taon po binibilang is nahahaluan na po ng tubig o moisture at hangin itong brake fluid na siya naman po pinagsisimulan ng kalawang ng ating mga moving parts. Lalo na po doon sa ilalim kasi bumababa po yung tubig sa ilalim at doon po yan namumundo sa ating brake caliper. So katagalan po ma-experience natin na maganit na. Yan, maganit na po yung pagpipreno natin, yung pagpiga natin. Kaya pinaka-the best gawin po every 2 to 3 years ay magpalit po tayo ng ating brake fluid para lahat po na nakahalo dito ng moisture, tubig at hangin ay mawawala din. Kaya sa mga nakayamami po dyan, ito, panoorin nyo po itong ating video dahil ganito lang po magpalit ng ating brake fluid. So una po natin gawin ay tanggalin po natin itong ating cowling para ma-access po natin itong ating tangke. So may separate video po ako dito, pinakita ko po doon kung paano tanggalin at the same time ay para kung may problema din po kayo sa mga ilaw sa ating speedometer cable ay magagawa nyo. Dahil yun lang po ang humaharang. Panoorin nyo po yan. So unang video po natin yan. At ngayon naman po ganito po ang inyong susunod na gagawin. Siya nga pala sa pagpapalit po ng brake fluid ay meron po tayong dalawang method. Unang-una po dyan ay yung standard method. Kumbaga yung brake fluid po ay pababa po dito sa ating caliper. At piga-piga, then release po dito. Then yung pangalawa naman is yung reverse method. At yung brake fluid naman po natin ay paangatin naman po natin siyang paakyat. At gagamit po tayo dyan ng mga syringe. Kung wala po kayong syringe, ang gawin lang po natin ay yung standard method na lang po para hindi na po kayo bumili ng syringe at magagastos pa. Pero sa susunod po na video natin, ang gagawin ko naman po ay yung reverse para makipakita ko naman po ulit sa inyo kung paano po mag-reverse method ng pagpapalit ng brake fluid. So gawin po natin, hanapin po natin dito yung pinaka breather nya. So sa breather naman po, ito po, nasa caliper po siya at ito po yon. Tanggalin po natin yung kanyang takip. Kumasun po natin gawin ay kumuha po tayo ng llabe na size 8. At iabang na po natin dito. Then ito naman pong hose para hindi po tayo magkalat ng brake fluid ay ilagay po natin siya dito. Then sa dulo po nito, lagyan po natin siya ng pabigat para hindi po siya tatawing-tawing. At sa ilalim po syempre yung pansahod po ng ating brake fluid. At dito naman po sa ating brake master, kumuha po tayo ng basahan at takpan po natin sa parte na to para kung may tumulo man po ng brake fluid ay hindi po malalagyan yung ating plastic. Then kumuha po tayo ng screwdriver at tanggalin po natin yung dalawang screw sa ibabaw. Para tanggal natin ay pwede na po natin tanggalin yung kanyang takip. At tandaan lang po natin na pagkanto po yung balik natin ganyan po yung kanyang orientation. At dito po sa kanyang cover, meron po kayo makikitang goma. At ang goma po na yan ay rubber diaphragm. At sa ilalim po niyan, meron po siyang plastic. Pinakapatigas niya. At pinakasil na rin. So kung wala pong problema at hindi naman po marumi, huwag nyo naman pong galawin. At kung ito naman pong rubber damper is nakalubog po to, kumbaga nakalabas yung ganun, ibalik nyo lang po sa dati. Kasi ang purpose po nito is ito po yung lumalapat sa loob para hindi po siya magkaroon ng hangin. Kumbaga magkaroon po siya ng sealing dito sa loob. Kaya po to bumababa. So kung wala pong problema, hindi naman po siya nakababa. Ayan. Okay na po to. At pwede nyo po itong balik mamaya. At kung tatanong nyo po saan po posibleng dumaan yung tubig at hangin, ayan po, pwede po dito dumaan sa kanyang breather. At pwede rin po dumaan dito sa pinakalagyan ng tornilyo. Kasi minsan po baka hindi po masyadong lapat o kaya naman po ay deteriorated na or talaga naman pong wala na sa hulog itong pinakagoma niya, posible po dumaan dyan yung tubig or hangin. Kasi dito po, kitang-kita po natin na nangitim na po itong ating brake fluid at indikasyon po yan na nahaluan na po siya ng hangin at nag-oxidize. So, na-oxidize na po itong ating brake fluid at delikado po yan sa mga bakal natin dahil yan na po yung pagsisimulan ng kalawang. Kaya mas maganda ay maaga pa ay palitan na po natin itong ating brake fluid.
Kung may syringe po kayo, ito, pwede nyo pong higupin yung brake fluid dito. Pero kung wala naman po dito, lahat po ng ating brake fluid ay doon na po natin papatapunin sa baba. So, hindi ko po mabibidyohan yung gagawin natin dito, kaya i-demo ko na lamang. Kaya pag sinabi po natin piga, then hold, then release po yung ating brake fluid sa ilalim. Then ito po ay hindi po natin bibitawan. Then pag sinarado na po natin doon sa ilalim, saka po natin sasabihin na release. Ayan. Ulitin ko mga pare ko ya. Piga, hold, then release. Then huwag nyo po itong bibitawan na, naka-hold pa rin po yan. At sigurado po, didikit po yan dito sa handle. Then pag hinigpitan na po natin, sabihin po natin release. Ayun, saka po natin siya ulit i-release. Ang purpose po na hindi pag-release natin ng ating brake lever ay para po hindi makapasok yung hangin sa ating linya. At i-release lang po natin to pag nakasarado na po yung ating breather. Hanggang sa maubos po natin itong ating brake fluid at magkakarga ulit tayo ng bago. Kaya i-ready nyo na po yung inyong brake fluid na bago. Ito na mga pare ko, standard method. Piga po yung ating brake lever at hold, then release po natin dito, then saka po natin higpitan to, then release po natin tong ating brake lever. So ulitin natin, piga po tong ating brake lever, hold, then release po dito sa ilalim, then sarado, then release po natin tong ating brake lever hanggang maubos po natin yung brake fluid natin sa ating reservoir o tangke. Pero hindi naman po natin siya sisimutin na posible pong pumasok yung hangin sa ating system. Kaya pag kukunti na lang po, yan ganyan na lang, magre-refill na po tayo ng ating brake fluid. At habang ginagawa po natin to, piga, then hold, release, sarado, then release po yung brake lever, is monitor po natin yung ating brake fluid sa ating tangke para hindi po siya mapasukan ng hangin. So ulitin lang natin mga pare ko. So ito mga pare ko, maubos-ubos na po natin yung brake fluid nitong ating reservoir o tangke. Then tanggalin muna po natin to. Silipin natin kung may dumi po itong loob. At kung makikita naman po natin, wala naman po dumi, malinis po. Pero kung madumi po yan, ang gawin po natin ay kuskusin po natin siya ng basaan sa loob. Ito sa atin, wala naman, kaya ang gagawin lang po natin dito ay palit brake fluid lang talaga. So kumuha po tayo ng ating at ito po ay atin ng lalamanan. So ang goal po natin ay maikarga po natin lahat to at ma-flush out po natin yung lumang brake fluid. Ngayon naman, halos napalitan na po natin lahat ng brake fluid ng ating system. Ang gagawin naman po natin is bleeding. At sisiguraduhin po natin na wala na po siyang bulang lumalabas. Kaya continuous lang po yung ating ginagawa hanggang masigurado po natin na wala na pong bulang lumalabas dito. So ito mga pare ko, solid na po yung brake fluid na lumalabas dito at wala na po siyang bula. Ibig sabihin ay wala na pong hangin itong ating system. At ngayon po ay lalamanan na po natin itong ating tangke at tapos na po yung ating pagpapalit ng brake fluid sa ating preno. Yun o, bago na po ulit yung ating brake fluid at naubos na po natin yung isang buo nito. At ang ibig sabihin po nyon, lahat po na to ay naikarga na po natin sa ating system at napalitan na po yung luma. And then ang gagawin na po natin dito ay isasarado na po natin ulit to. So mga pare ko, testing. Uy, solid, tigas. At siguradong malakas na naman po yung ating pangunang preno. O ayan, lagi nyo po tatandaan na every 2 to 3 years ay magpapalit po kayo ng brake fluid ng inyong preno. Di po ba? Madali lamang. Pero mas madali po kung reverse method po yung ating gagawin. Dahil dito, hindi na po tayo bobomba ng bobomba. Dahil automatically po na ito na po yung magbibigay ng pressure dito sa ating system. At iaangat niya lang po yung ating brake fluid. At dito lang po tayo kuha ng kuha o withdraw ng withdraw. Mas madali po kung reverse method po yung ating gagawin. So next video ko po yung mga pare ko. Kaya tayo yun, hindi po tayo makakatiis na hindi po natin gawin yung reverse method ng pagpapalit ng brake fluid ng ating preno. So kita kasi lang po ulit mga pare ko. Paalam!